Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ito yung scatter na pwedeng ipaban sa pagkor mislet? Let Narciso, please come in. Lakay, kinikilala ng pamahalaan ang lumalalang problema ng pagka-addict sa online sugal. Kung saan maraming Pilipino ang nababaon sa utang at nasisira ang buhay dahil sa madaling access sa gaming sites. Kaya naman pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maaaring ipaban sa pagkor ang kaanak na lulong sa online sugal, partikular sa scatter. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang scatter ay laro na inaalok ng mga lisensyadong gaming website sa ilalim ng pagkor. Kung ang platform ay legal, maaari itong i-monitor at kontrolin, kaya may kapangyarihan ang pagkor na iba ng isang individual mula sa paglalaro kung maghahain ng reklamo ang kanyang pamilya. Aminado naman si Castro na nananatiling hamon ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming website. Umabot na anya sa 7,000 ang naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT, pero patuloy pa rin ang paglitaw ng panibagong websites matapos ang bawat crackdown. Lakay? Kung meron, di buwagin uli. Ayan, trabaho ng DICT yan eh. Ayan, at siguro ang... Oo. Trabaho niya, ayan. Nangyayari, Lakay. Isama na ang NBI at PNP anti-cybercrime group. Ayan, magtulong-tulong kayo para hindi lumaganap ang mga walang yan. Tsaka tugisin eh. Pwede bang ilantad sa media ang kanilang mga pagbumuka para hindi pa marisan? Oo, Lakay. At tsaka... Kasi ito, Lakay, ay nga binabanggit na kung legal yung scatter, pwedeng ipaban. Paano kung yung pinaglalaroan pa ng ating mga kababayan ay yung illegal nga, tapos sumusulpot lang ng paulit-ulit, paano matitigil yung kanilang pagkalulong? Sikat ito, Lakay, ngayon, yung scatter. Alam mo ano ba yung scatter na yan? Anong laro ba yan, Miss Let? Online game, pero hindi ko rin siya, Lakay. Hindi ako pamilyar dito. Pero narinig ko, Lakay, kasi actually may mga kabataan kasi nga online, so madali yung access. Alam mo, maraming parang subtle na sugal na parang gano'n na rin. Yung mga laro-laro ng mga bata na ano ba yung Robux ba yun? Ayan, na kailangan mong bumili ng yung bata sa salip na gamitin yung allowance sa pangmerienda o kaya allowance. Abay na itatay pa dun sa Robux ba yun? Yung pambili daw ng gadget o para humaba yung paglalaro mo sa cellphone o sa internet, ganyan. Miss Let, hindi tayo teki kaya hindi natin masyadong kabisado yan eh. Totoo yan, Lakay. Ayan, kaya madaming problema ngayon dahil nga dito sa masyadong moderno yung ating teknolohiya. Ayan. Ipaubayan natin kay Secretary Aguda ba yung bagong DICT Secretary? Lakay. Ayan, Secretary Henry Aguda. Oo. At saka tugisin yung yung mga scammer, hacker pala na napasok sa DICT. Mantakin mo yan. Ang DICT napasukan ng mga hacker. Ayan. Tapos ang hinahack ay mga website ng mga opisina ng gobyerno. Walang hiya, alulupit. Saan ka man nakita? Pinapasweldo ng gobyerno pagkatapos hinahack yung mga website ng mga government offices. Walang hiya. Kailangan siguro mabantayan, Lakay, pero ang alam ko may programa dyan ng parang hinikayat ng DICT, Lakay, na imbes na illegal na panghahaking ginagawa, parang magtrabaho sa gobyerno, gamitin sa tama yung kanilang talento. Yes, kaya Secretary Aguda double time. Ayan, gaya niyo si PNP Chief General Torre, ayan, na 5-minute response sa mga sumbong, mga krimen. Ayan, so sige, abangan natin yan. Hindi naman sila, Lakay, ngayon, kaya nga di ba, nitong pasukan, ini-inspection ni Presidente yung mga school din para naman doon sa connectivity at marami-rami na yung malalayong lugar na mayroong internet connection. Ayan. So ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Biyernes, Miss Let? Yan ang babantayan natin dahil nasa Osaka si Pangulong Marcos. Oo nga pala. Oo, di ba? At ang alam pa lang namin so far, Lakay, ay
dumating siya doon kagabi mga pasado 6:00. So, mag-aabang tayo ng kanyang schedule para ngayong araw doon. So, Japayuki pala ang presidente ngayon. Abangan natin kung ano ang latest, anong ibibiden niya ngayon doon sa tawag World niyan. Expo. World Expo. Ayan. World Expo Lakay. Pagka World Expo ba mga ganyan na Miss Let, ano ba mga matutunghayan doon? Yung mga parang i-showcase natin yung mga produkto ng Pilipinas. Lakay. Ganun ba yun? Oo, Lakay. Lahat Lakay, pati kultura, turismo, ayan, kung ano yung magagandang... actually, sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, more on tourism talaga eh. Pero may tourism. mga dyan, pinag-uusapang investment Lakay. May mga mag-i-invest pa kayo din sa Pilipinas eh. Ang gulo-gulo natin, may impeachment pa. Pero yung doon sa pagkakabanggit Lakay ni Secretary Cristina Roque ng DTI, mukhang ang liligawan ni Pangulong Marcos doon ay ang mga kumpanyang nasa semiconductor at shipping company. Oo nga. Dati-dati sikat na sikat tayo sa mga microchips na ginagawa dito. Nawala na ang mga iyon. Diba? Anyway, baka natin Lakay kung makapang-eengganyo muli ang presidente at sana nga ay kapag may naengganyo ay magtuloy-tuloy. Ayan, sabi mo nga, medyo maraming issue kasi dito sa atin ngayon Lakay. Kung sino-showcase ni Elon Musk yung kanyang Tesla cars, electric cars, baka pwede natin i-display mga traditional jeepney natin sa Tokyo, Japan. Anyway. Kasama yan Lakay. Kasama. Yung mga unique dito sa Pilipinas. Para syempre, kagaya sa ibang bansa, di ba, na pinupuntahan din ng mga Pilipino, dapat meron din tayo nun dito. Ayan. Okay, sige, abangan natin Miss Let. At habang nasa Japan ang presidente, ang Dragon Lady ng Malacanang baka namamayagpag din sa mga sisibakin pa, mga iniintriga mo opisyal din dyan sa palasyo sa gobyerno. Ayan, iba rin si Dragon Lady. So, mag-aabang tayo ulit Lakay kung mayroong mga update dyan dahil tuloy-tuloy daw ang performance review sa mga opisyal ng gobyerno. Tuloy-tuloy ang pagbuga ng apoy ni Dragon Lady? Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Thank you and good morning. Thank God it's a Friday.